Attorney George. Tulungan niyo kami maunawaan itong petisyon na isinampa ng inyong kliyente for what it is and what it is not. Magandang umaga po. Actually po, ang totoo niyan, si Mayor Sarmiento meron siyang election protest case laban dun sa supposedly na-proclaim na mayor ng San Jose del Monte, Bulacan. Nung pinag-usapan namin yung case na ifa-file namin, actually it's a case for damages against Smartmatic. Damages against Smartmatic. Kung napansin po kasi ninyo, kahit doon sa presidential canvas, nandun naman ako as the lawyer of former President Estrada, yung lahat ng mga issues namin against Smartmatic about the machines, hindi lahat po yung natalakay eh. Piniprevent kami na madiskusyon. Kahit doon sa committee ni Congressman Locsin, hindi namin natalakay lahat yun. Pinigilan kami lahat doon. And so, ano yung remedy ng isang katulad ni Mayor Sarmiento na sa palagay niya may mali doon sa sistema? So, nag-file siya ng protesta, pero iba po yung nature kasi ng election protest. Yung election protest, ang issue doon ay sino ba talaga ang tunay na nanalo sa election. However, in an election protest, meron po tayong rule na you cannot claim for damages. Wala pong damages sa election protest because merong public interest involved. So, the only way by which you can review the contract between Smartmatic and Comelec, review as to whether Smartmatic was able to fully comply with the promise that they had made in the contract, is to bring to court Smartmatic. Doon, siguro sina Cesar Flores, maka-question mo na, mako-cross-examine mo na lahat sila ngayon. Yung TIM, Smartmatic TIM, matatanong natin, bakit wala silang audit log, bakit wala silang electronic code, nasaan yung mga pinangako nila before, yung ultraviolet lights na feature ng ating balota at saka nung machine, bakit nawawala yan? Lahat po yun pinangako nila eh. And yet, tapos na, ang kontrata po ay matatapos na ngayong December. Paalis na po ang Smartmatic, papunta na sila sa Malaysia. I think gagamitin yung lahat ng machines natin. Eh ang alam po namin, bayad na po sila lahat doon sa kontrata nila sa atin. Ang problem is, tingnan niyo po ha, kung dadalhin pala nila lahat ang PCOS machines ngayon, paalis ng bansa, paano yung mga protesta ngayon na nakabinbin sa mga korte natin, sa COMELEC, sa mga tribunals, kahit yung sa Vice President? Eh kakailanganin niyo po yung mga PCOS machines dun eh. Hindi po ba? Number two, paano yung pag-justify nila ngayon dun sa mga bagay na, for example, bakit lumalabas, may mga balota na, for example, in Surigao, may mga balota po doon na ginunting yung tagiliran para lang kumasya sa PCOS machine. Hindi po dapat nangyari yon. Bakit may mga balota? Si Mayor Sarmiento po hindi siya nakaboto eh. Incumbent mayor siya, hindi siya nakaboto. Bakit? Dahil yung mismong balota niya ni-reject ng PCOS machine. Tinanong ko si Mayor, ako po talaga as an election practitioner, ayaw ko mag-file ng case na ito, sana. Bakit? Kasi it may have an implication sa aming election protest. It may be used by the other party to move for the dismissal of the election protest. Although ako may alam ko naman na sasagot ko doon. And it may be used even by COMELEC to help Smartmatic and then patay na yung election protest namin. But yung sinabi sa akin ni Mayor, doon lang ako medyo na-convince. After several meetings namin, sabi niya, Attorney, kung wala magfa-file ng case na ganito, paano na, tatahimik na lang tayo. Tapos sa susunod na naman na election, ng computerized election natin, may problema na naman na ganito, hindi na natin masosolve ito. At least sa pagkakataong ito, ma-erase na natin, ma-question natin ni Smartmatic, court ito ngayon, hindi na ito yung katulad ng mga public hearings lang. Mako-cross-examine namin sila, madadirect examine nila, marirecross namin, at mape-present nila yung case nila. Pati yung mismong PCOS machine, ma-analyze namin, pati mga experts, mape-present namin sa korte. Alam niyo, for your information, and this is not the issue about money, si Mayor Sarmiento mismo will be spending about 600,000 pesos as filing fee. Because ang damages na i-request niya sa court against Smartmatic is about 30 million pesos. But it's not about the money. Ang gusto lang niya mangyari, kasi kung mababa yung amount na kanyang ifa-file, yung claim niya,
number one, madaling ipadismiss ng Smartmatic. Number two, we are moving actually for attachment of certain PCOS machines. Ibig sabihin, meron kasing rito preliminary attachment, ipapa-attach namin para hindi naman madala o maalis ng Smartmatic agad sa Pilipinas. So ang nature po nito, ng ifinail ni Mayor Sarmiento, is actually a case for damages, a complaint for damages against Smartmatic and all the officials of Smartmatic TIM. So lagi po kasi ang humaharap sa atin Smartmatic, hindi humaharap ang TIM, yung partner niya, yung Filipino partner, this time haharap po sila sa court. And this will be filed in Malolos, Bulacan, either this afternoon or tomorrow morning. Tapos na po kami, pa-file na namin. And bahala na lang yung court. Hopefully, mabigyan kami ng due course, maipaliwanag lang sa amin ng Smartmatic. Kami po kasi, finally, in conclusion, we listed, for example, 15 features of the PCOS machines. Sa 15 na pinangako ng Smartmatic, ano yung mga features ang wala? And later on, malalaman nyo po, doon sa 15, halos lahat po yun wala. Yung mga features na yan. So, ibig sabihin, nag-violate po sila ng contract. Ang pinakamagiging issue lang po dito, sino si Mayor para magkaroon ng legal personality to file a case against Smartmatic? It should be the COMELEC that should be filing the case because it was the COMELEC who contracted before Smartmatic. But remember, when COMELEC entered into a contract with Smartmatic, the COMELEC entered into a contract as the representative of the Filipino people, as the representative of the candidates. He being a candidate, he being a voter, a Filipino voter, he is entitled to remedy against Smartmatic. If kung ayaw po ng COMELEC mag-file ng case against Smartmatic, an ordinary Filipino and perhaps an ordinary voter and a candidate can file the case. Ang magiging tanong nyo lang din po, pagka nagsimula si Mayor Sarmiento, binigyan ng due course ng court ang case na to, sa buong Pilipinas, lahat ng losing candidates may now be filing the case against Smartmatic. Yun, iniisip ko rin po yun, but Smartmatic should be willing and should be able to face the complaints against them because in the first place, they entered into a contract before the Filipino people. Yun lang po. So kung hindi kayo magtatagumpay dun sa inyong hiling na attachment ng mga PCOS machine at nakaalis ito, parang kung ano man ang reklamo ng iba, maghabol na lang sa Tambol Mayor. Ang sa amin lang naman po, to bring to the attention of the Filipino people itong scenario natin na ito, na hindi porket na-proclaim ka agad si Pinoy, hindi porket na-proclaim yung Vice President natin at lahat ng mga candidates before, ang nangyari po kasi na-satisfy tayo na mabilis ang proseso eh. In just a matter of 2 to 3 days, alam natin kung sino ang presidente, alam natin kung sino nanalo eh. But at the expense of the credibility of the election. Yung mga nag-cover po na media, especially po yung tatlong ito, na nakikita ko lagi na nagko-cover doon sa COMELEC, ang problem po kasi is laging dinidefend ng COMELEC ay Smartmatic eh. Sa lahat ng tanong namin, bakit yung mga balota ganito, bakit yung mga ganito, laging ang COMELEC ang taga-explain. Wala po nag-explain sa Smartmatic. Tinanong namin, yung bang mga wala tayong electronic key o electronic sa mga PCOS machine. Sabi nila, hindi, inalaw naman kami ng COMELEC eh. Walang ultraviolet lights. Hindi, meron namang resolution ng COMELEC na pinayagan kami na wala. Walang audit logs, meaning pag bumoto ka, walang lumalabas na resibo para nakikita mo yung binoto mo. Hindi, okay lang kasi pinayagan din kami ng COMELEC. May resolution ang COMELEC yan. Meaning, bakit pa nag-impose ang COMELEC ng mga features si Director Afananyon because he was the chairman of the Bidding and Awards, Special Bids and Awards Committee. Nag-impose sila kasama yung sa 7.2 billion na inilagay natin. At ang guarantee po nila, for your information, 99.995% ang accuracy ng PCOS machine. Bakit po isang linggo bago nag-eleksyon, nag-bag down ang PCOS machine? Bakit nagpalit sila ng mga CF cards? Ano ibig sabihin nun? So, hindi po pala siya 99.995% ang accuracy. Therefore po, ibig sabihin lang po nun, may violation na sa contract. Yung binayaran pala natin na 7.2 billion pesos, hindi talaga 99.995% ang accuracy. So may mali po, may violation. Pagka po ganun, under the law on torts and damages, we are entitled to
to claim for damages. Sa Amerika po, magkaroon ka nga lang ng, well, dito naman din sa Pilipinas, kaya lang hindi natin masyado ini-implement. Sa Amerika po, isang langaw lang sa Coke, you will file a multi-million suit against Coke. Magkaroon lang ng kahit na kapirasong buhok lang sa pagkain mo sa McDo, multi-million suit. And the courts usually award. Bakit dito sa atin, we cannot go against a foreign company? Yun lang naman po ang sa amin. Because what is at stake here is the credibility of Philippine elections in the future. So, attorney, kung magagrant yung inyong petition, ay pati yung election ni Pinoy ay mako-question at si Marrojas ay baka sumaya. Hindi naman po. Separate naman po yung kanila. Dahil doon sa katulad ng kay Mar Rojas, ang case po niya kasi ay, bakit may mga, ito pa po, bakit may null votes? Kung tutuusin, yung 99.995% na accuracy does not count for null votes. Walang null votes dapat. And yet, tingnan nyo po, ang null votes ng President, and even the Vice President is almost 3 million. Null votes yun. During the canvassing, I was the first one who raised the issue of null votes. Pinagtatawanan pa nila ako, bakit daw ko kine-question ko yung null votes. Tinanong namin ng COMELEC, ano ang explanation nyo sa null votes? Ang sabi, pag null votes daw, ang binoto ng botante, dalawang presidente. O kaya hindi bumoto ang botante sa president or sa vice president. Alam niyo po, imposible na hindi boboto ang Pilipino sa presidente. Kauna-unahan yun sa balote. And yet, 3 million po. And eto pa, ang null votes ng president is always double than the null votes of the vice president in all parts of the country. In all parts of the country. So, bakit may null votes? Hindi dapat magkaroon ng null votes. Kapag po nagkaroon kayo ng null votes, you disenfranchise the voters. And in our democracy, this should never be the business of any government to disenfranchise the people. Why? Because the right to vote is the only right of which the rich and the poor are almost the same. Equal lang sila dyan. Kaya yung po sa tanong nyo na baka makaapekto, ang aming tanong lang naman, talaga bang may defect ang PCOS machine? Kung may defect ang PCOS machine, ito pong bang defect na ito ay nakaapekto sa pagboto ng tao at sa pagkatalo o pagkapanalo ng isang kandidato. Kung yan ay nag-lead sa ganung klaseng effect, ibig sabihin may problema ang Smartmatic, TIM. Ibig sabihin, may problema sa kontratang pinasok nila. Kung ganon, pwedeng mag-file ang isang kandidato ng damages laban sa kanila. Remember po, ang isang kandidato ay gumastos sa pagtitiwalang ang sistema ay tama at proper. Yung pala, yung sistema, hindi pala nag-perform ng function na kung saan yun ang nakalagay sa ating kontrata. Here, we are trying to uphold the sanctity of the contract between Smartmatic and the Filipino people. Attorney, nabanggit nyo na yung null vote, yung ibang mga balota. Yun po, hindi ko madami rin po kasi akong cases either for the Protestant and the Protestee. Meron po kaming mga, for the information of everybody, sa buong Pilipinas po, suspended ang revision sa lahat ng posisyon. Wala pong nabubuksan na boxes ngayon. Bakit? Para naman po alam din ng ating mga kaibigan sa media, mga kasamahan sa pamamahayag. Lahat po ng protesta sa buong Pilipinas ngayon ay suspended. Bakit? Sapagkat nakalagay po sa rules na pinromulgate ng COMELEC at saka ng Korte Suprema na bago ka magbukas ng ballot boxes, kinakailangan may PCOS machine. For your information po, walang pinapahiram ang COMELEC na PCOS machine kahit isa. Kahit isang RTC, wala siyang pinapahiram. Bakit? Kasi sabi ng COMELEC, hindi pa namin alam kung magkano ibabayad sa Smartmatic. Wala pang guidelines na pinaprovide ang Smartmatic. Hindi namin alam kung magpapahiram ang Smartmatic ng PCOS machine. So, ibig sabihin, bakit ka pa naglagay ng rules para sa protesta na hindi lang pala di magkakatuluyan? And for the information of everybody, may mga courts po, especially in Mindanao, in Tawi-Tawi, and another court in Nueva Ecija, meron na pong courts ang nagtuloy ng pagbubukas ng boxes kahit walang PCOS. Practically, they violated the rules. Tinuloy nila. Kasi in the first place, sabi nila, pwede naman namin ipasok sa PCOS later ang balote. And for your information, the result in these precincts, in these areas, are different from the actual results during the election. Hindi tumutugma ang result ng PCOS as printed before at yung result ng physical count ng balota sa mga presinto na ito. Ang tanong, ang COMELEC po hanggang ngayon
ay walang pinapahiram na PICOS. Kaya po suspended. Kahit sa HRET, sa House of Representatives Electoral Tribunal, wala pong kumikilos na mga kaso ngayon sapagkat hindi nila malaman paano yung mga PICOS machine. Ipapahiram ba lahat ang PICOS machines na yan ng Smartmatic? Attorney, may tanong sa